Ports Authority na may kalahating milyong sako ng imported na bigas ang ilang buwan ng nakatenga sa mga pantalan sa Maynila at sadyang hindi raw inilalabas ng mga importer kahit cleared naman ito ng Bureau of Customs at Bureau of Internal Revenue. So ayan po ha, kalahating milyong sako ng bigas na imported ang nasa pantalan at hindi nilalabas ng mga importer. Ituloy po natin. May hinala ang PPA hinggil dyan. Alamin sa balita ni Sheena Torno. Personal na ipinasilip ng Philippine Ports Authority o PPA ang sitwasyon sa mga pantalan sa Maynila, kung saan dinadala ang mga shipping container van na naglalaman ng mga kargamento mula sa iba't ibang bansa. Layunin nitong maipakita sa publiko na walang port congestion at maluwag pang loob ng mga pantalan. Nauna na kasing sinabi ni Department of Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na isa ang port congestion sa mga dahilan kung bakit nananatiling mataas ang presyo ng bigas sa bansa. So ayan po, ayon po dito sa ating magaling at magiting na Secretary ng Agriculture, si Tio Laurel, kahit binabaan pa yung taripa ng bigas na imported, ay may problema pa rin. Hindi pa rin maibaba yung presyo ng bigas kasi nahihirapan daw ilabas sa mga pantalan at nagkakaroon pa ng demurahe o yung dagdag na bayad sa storage. So hindi po yan nakakatulong para bumaba yung presyo ng bigas. Pero yan po ay sinalungat at sinupalpal ni PPA Authority Manager. Kahit pa ibinaba na ng pamahalaan ang taripang itinataw sa mainaangkat na produkto katulad na lamang ng bigas. Paliwanag ng kalihim, matagal na ilalabas sa mga ito kung saan may storage fee kada araw at posibleng dinadagdag ito ng mga importer kapag ibinabagsak na ang mga bigas sa merkado. So yan po ha, ang sinasabi niya, dahil hindi makalabas sa pier, dahil maraming problema sa pier, kumbaga, nagkakaroon ng storage additional fee at yan daw po ay dinadagdag ng mga importer doon sa presyo ng bigas paglabas sa merkado. Pakinggan naman po natin itong sinasabi ng Philippine Port Authority. Pahayag ni Agriculture Secretary Chu Laurel Jr. ay itinanggi ni PPA General Manager Jay Santiago araw ng Huwebes. Ang utilization po natin ng mga yarda natin ngayon dito po sa Port of Manila, both po dito sa MICT at South Harbor, ay nasa 70% lamang po. No? Tumataas po ito sa kalagitnaan po ng Christmas season. Ano? Umaabot po tayo ng mga 91 dyan hanggang 92 hanggang Chinese New Year. But generally speaking po, naglalaro lamang po tayo sa 70 to as high as 72 and between 65 to 67 at its lowest. Iginit pa ng PPA. So ayan po, pinabulaanan po niya o pinasinungalingan yung sinasabi ni DA Secretary Tio Laurel Jr. na dahil sa port congestion kaya hindi makalabas yung mga imported na bigas. Ang sinasabi po nitong PPA manager ay nasa 70% lang ang utilization ng kanilang mga pantalan, yung MICT at saka North Harbor. At tumataas lang daw yan tuwing Christmas season hanggang Chinese New Year. Pero sa ngayon ay hindi naman ito ang problema. Ituloy po natin. Na hindi totoo na matagal nilang ipinapalabas sa mga kargamento na may lamang imported na bigas kapag nakarating na sa bansa. Halos kalahating milyong sako o katumbas sa higit 23 milyong kilo ng imported na bigas na laman ng mahigit 800 container ang nakatenga pa rin sa Manila International Container Terminal o MICT at South Harbor sa naturang lungsod. Karamihan sa mga shipping container na ito ay matagal nang nabigyan ng clearance mula sa Bureau of Customs at Bureau of Internal Revenue, ibig sabihin ay maaari nang i-pull out ng mga consignee. So, ayan po ha.
linawin natin ha, 5 milyong sako ng bigas ang nakatenga ngayon sa Pantalan sa Maynila, sa MI City at sa South Harbor o North Harbor ba yan. At yan po ay may katumbas na 23 milyong sako ng bigas. Ang lahat po ng yan ay cleared na sa Bureau of Customs at sa Bureau of Internal Revenue. At anytime pwede nang i-pull out o ilabas. Pero hanggang ngayon nakatingga pa rin dyan sa loob ng mga pantalan. Meron po dito kasi tinatawag tayong dwell time. Yung pong dwell time, yung pong tagal ng mga container na nandito po sa ating yarda. Meron po tayo dito mga containers na mahigit halos 1 buwan na pong nakatenga dito na hindi nilalabas. Meron po isa dito 275 days na po. Ano pong ibig sabihin nito? Ibig sabihin po nito sa aming pag-aanalisa at sa aming pagtatanong-tanong, karamihan po dito sa mga consignees po na ito ay naghihintay lamang po na tumaas ang presyo ng bigas sa merkado bago po nila ilabas. So, ayan po. Meron silang bigas o container na imported na bigas ang laman na 1 buwan na at meron pang araw na 275 days. So, ibig sabihin, kalahating taon na. Kung atin pong natatandaan, ito pong si Tio Laurel. Si Tio Laurel Jr., itong sekretary ng DA, siya po ay may sinasabi na ngayong Oktubre ay bababa na ang presyo ng bigas. Pero, ngayon po ay September 20 na. So, 10 araw na lang. At kung lalabas po bukas yung bigas at didiretso sa merkado, aabutin pa siguro po ng 2 araw yan bago maihalay, maisalansan doon sa pagbibentahan. Kasi po, i-deliver pa yan doon sa mga warehouse, from warehouse, i-distribute sa palengke. So, ang ibig pong sabihin, yung sinasabi nitong si Tio Laurel Jr. na pagbaba ng presyo ng bigas ay malabo at hindi mangyayari kasi nga yung mga importer ay hindi naman nakikipag-coordinate sa kanya at kung baga hinihintay lang talaga nila na tumaas yung presyo ng bigas bago nila ilabas. So para pong yung programa nitong Department of Agriculture Secretary na si Tio Laurel ay parang di naman siguro suntok sa buwan, kaya lang kulang sa gawa. So sana mabigyan nila ng aksyon kasi hindi lang naman po bigas ang may problema. Meron po kasi tayong isang problema pa na ganito. Tingnan po natin ito. Yan pong inyong nakikita ay larawan ng kamatis na itinapon sa may Benguet area. Kasi ang problema, Nueva Vizcaya po pala, masok ba yung buong Nueva Vizcaya kahapon, 17 ng September 2024. Ang dahilan po ay nabubulok na at wala nang mapagbentahan. So ang kamatis po dito sa Metro Manila ay ginto ang presyo. Ang nakakapagtaka, wala bang programa itong ating gobyerno para sa mga ganitong bagay? Hindi lang po kasi kamatis ang natatapon. Minsan po yung mga leafy vegetable natatapon din. Kasi nga nabubulok na lang, hindi matransport papuntang Maynila o papuntang merkado dahil minsan siguro yung daan o siguro yung kakulangan ng kakayahan ng magsasaka hindi matransport. Pero dapat itong ganitong bagay alam dapat ng gobyerno. Ito po kasi ay napaka laki ng maitutulong sana para maibsan yung problema ng mamamayang Pilipino. Hindi lang po yan. Noon pong isang araw, hindi ko lang po nakuha yung detalye. Meron din po durian naman sa Iloilo yata yan na natapon na lang kasi hindi na po kinukuha ng incheck o ng China yung ating exportation. So, napakasakit po at hindi po handa ang gobyerno natin sa mga ganyang bagay.
sa laki po ng pondo na nilalaan sa mga departamentong ito, mukhang walang nangyayari. At ito nga pong pangako na bababa ang presyo ng bigas ay mukhang suntok din sa buwan. So hanggang dito na lamang pong muli at maraming salamat po. Paki-like and subscribe na lamang po.